Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring Ikinagulat ni Tonet nang hindi niya makita sina Atoy at Ibiang sa park na itinuro ni Ame. Nagtanong pa siya sa isang babae, ngunit sinabi nito na nakita man ang dalawa ay nakaalis na ang mga ito. Wala siyang nagawa kundi umalis na lamang hanggang sa tawagan siya ng kanyang kuyang si Emerson. Sinabi nitong sabay na silang kakain dahil mukhang maganda ang kinita nito sa pananahi. Pumayag naman si Tonet pero bago siya tuluyang umalis, napansin niya ang sasakyan ni Audrey. Dahil sa kutob na may mahalagang dahilan, palihim niya itong sinundan hanggang sa bahay. Samantala, muling nagkaharap sina Carla at Gavin. Kinumusta ni Carla ang naging date nito kay Cathy at agad niyang inakalang nabusted si Gavin. Ngunit laking gulat niya nang aminin ni Gavin na pinagtitripan lang pala siya at ang totoo ay sinagot na siya nitong si Cathy. Kitang-kita ang lungkot at pagkadismaya sa mukha ni Carla dahil malinaw na may nararamdaman siya para kay Gavin. Lalo pa itong nasaktan nang dumating si Cathy at sinadyang magpakitang sweet upang makuha ang atensyon nitong si Gavin. Sa kabilang banda, dumating naman ang manliligaw ni Tonet sa patahian ni Emerson upang yayain siyang makipag-date. Ngunit agad itong tinanggihan ni Emerson dahil may nauna na silang usapan ni Tonet. Dahil wala nang nagawa ay umalis na lamang ang binata. Pagdating ni Tonet sa bahay ni na Audrey, agad siyang hinarang ng gwardiya. Ipinaliwanag niyang mahalagang makausap si Audrey tungkol sa isang sensitibong usaping pamilya kaya pinayagan siyang makapasok. Ngunit sa halip na si Audrey ang humarap sa kanya, si Martina ang sumalubong at paulit-ulit nitong tinatanong kung ano ang pakay ni Tonet. Una ay nag-aalinlangan pa siyang magsalita, ngunit kalaunan ay nabanggit niya ang tungkol sa DNA test at ang plano niyang ipaulit ito upang makumpirma kung talagang anak ba talaga ni Audrey at Atoy itong si Janine. Biglang nag-iba ang kilos ni Martina. Agad niyang pinaalis si Tonet at pilit na pinipigilan itong makausap si Audrey. Lalong naghinala si Tonet at naisip niyang baka may itinatago si Martina. Halata namang kinabahan ito at agad niyang tinawag si Red. Ilang sandali lang ay dumating si Red at inilabas pa ang kanyang baril dahilan upang mapaatras itong si Tonet. Habang nangyayari iyon, nasa itaas ng bahay si Audrey at saka lamang nalaman mula sa kanilang katulong na may bisita pala siya at ito ay si Tonet. Nang bumaba siya, wala na ito. Taka siya kung bakit bigla na lang umalis si Tonet. Samantalang si Martina ay nagkunwaring walang nangyari. Ngunit pag alis ni Audrey, lihim na inutusan ni Red ang kanyang mga tauhan na sundan si Tonet at wag hayaan na makalapit ito kay Atoy. Kasabay nito nagkita naman sina Emerson at Atoy sa isang mall. Nauwi sa habulan ang lahat matapos tangkain ng isang grupo nang nakawin ang tiket ni Emerson. Walang pagdadalawang isip na humabol si Atoy at nakipagsagupaan sa mga armadong kalalakihan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tonet si Atoy at pilit itong itinatawag. Ngunit bago pa siya marinig, bigla siyang nilapitan nitong si Red at tinutukan ng baril. Wala namang nagawa si Tonet kundi sumama kay Red. Siya pa naman ang tanging taong maaaring magbunyag ng katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Janine. Habang si Atoy naman ay abala sa matinding bakbakan, unti-unti namang inilalayo si Tonet ni Red. Kasama nito ang lihim na maaaring tuluyang magbabago sa buhay ng kanilang pamilya. Makakarating kaya kay Atoy ang katotohanan bago mahuli ang lahat? Abangan natin ang mga susunod na pangyayari dito lang sa The Master Cutter.